Tulungan niyo kami, sir. Parang awa mo na. Inaatake ng hika ang anak ko. Kailangan ho niyang makainom ng gamot. Tumahimik ka. Hindi uubra sa akin yung palabas niyong ganyan. Sa ayaw at sa gusto niyo. Dito kayo magpapalipas ng gabi sa kulungang ito. Pero sir, kailangan makainom po ng gamot ng anak ko. Nakikiusap ako sa inyo, sir. Pakawalan niyo na po kami. Maawa po kayo. Anak! Anak! Hindi. Kaloy! Anak ko! Magandang araw po sa inyo, Panyero, at sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Ang kwento pong ibabahagi ko ay sarili ko pong karanasan. Alam kong marami po sa inyo ang magagalit sa akin, pero alam ko rin naman nakapupulutan po ninyo ng aral ang istoryang inyong maririnig. Isa po kong retiradong pulis, taong 2000, nang umalis po ako sa pwesto at kusang ipinakulong ang sarili para pagbayaran ang isang napakalaking kasalanan na nagawa ko. 20 taon na po ako sa kulungan at noong 2020 lamang ako nakalaya. Bagamat may 2 dekada na ang nakalipas, sariwa pa rin sa isip ko ang lahat ng mga nangyari. Ako nga po pala si Henry. At ito ang aking kwento. Panyero Stories. Bilang isang chief of police sa bayan namin, trabaho ko ang panatilihing sumusunod sa patakaran ang lahat. Lalong-lalo na ang mga vendors, hindi lang sa loob ng palengke, kung hindi pati na rin yung mga nakapwesto sa mga pampublikong pasyalan. Gustong-gusto ko kapag nakikitaan ko sila ng takot. Gustong-gusto ko kapag may napapaalis ako o kaya ay may naikukulong. Wala akong awa pagdating sa pagbibigay ng parusa. At higit sa lahat, wala akong pakialam kung mayabang o kung ano paman ang tingin nila sa akin. Isang hapon, nakatanggap ako ng utos mula sa opisina ng LGU na magronda sa isang bagong bukas na pasyalan sa kahabaan ng kalsada papuntang dagat. Pagdating namin doon, hindi na ako nagulat nang bumungad sa amin ang nagsisiksikang mga tao. At dahil pasyalan nga, marami ang mga food cart sa paligid. Ang utos sa atin ng opisina, paalisin lahat ng walang permit. Huwag kayong padadala sa paawa effect ng mga yan, ha? Kaya lumalaki ang mga ulo ng mga yan, eh. Kaya matitigas ang ulo, eh. Kapag walang permit, paalisin ka agad. Sabihin nyo sa akin kapag may nagmatigas. Ako nang bahala, malinaw ba? Sunod-sunod na tumango ang mga kasama kong pulis. At pagkatapos ay bumaba na sila sa patrol para umpisahan ng kani-kanilang mga trabaho. Ako naman ay nanatili lamang sa loob ng sasakyan at tamang pamasid-masid lamang sa paligid. Naglabas at nagsindi ako ng sigarilyo kahit pakitang-kita ko ang signboard na no smoking sa tabi lang ng kinaroroonan ko. Makalipas ang ilang sandali, Panyero, napukaw ang atensyon ko sa isang binatilyong dumaan. Isang bituping maliit na lamesa ang bitbit nito. Sinundan ko siya ng tingin at pumesto sa isang tabi. Ilang sandali pa, isang babae ang lumapit at inilapag nito sa ibabaw ng mesa ang dala nitong mga chicharon at basket na may nakasulat na balut. Otomatikong nagsalubong ang mga kilay ko dahil sa mga nasaksiyan. Itinapon ko ang hawak kong sigarilyo at lumabas ng patrol. Naglakad ako palapit at huminto nang nasa tapat nila ako. Magandang hapon po, sir. Ano po sa inyo? Balot po ba, chicharon? Permit. Meron ba kayo? Po? Biglang uminit ang ulo ko dahil sa naging sagot na yon ng kausap ko. Ang ayoko sa lahat, yung paulit-ulit ako. Bingi ka ba, ha? O nagbibingi-bingihan ka lang? Ang sabi ko, may permit ba kayo? Patingin ako. Halatang nagulat ang babae sa pagtaas ng boses ko dahil
Bigla itong natahimik. Ang kasama nitong binatilyo ang nagsalita. Teka sir, wag niyo naman pong sigawan ng nanay ko. Paano hindi sisigawan? Bingi! Ikaw na nga lang ang magbigay ng kailangan ko. Sir, wala po kaming permit eh. Ito lang naman po ang tinitinda namin at hindi rin naman po kami magtatagal dito. Alam niyo, lumang rason na yan eh. Bulok na yan. Sa rami ng tao rito, malamang hindi kayo magtatagal kasi mauubos kagad yung paninda nyo. Ginagawa niyo ba akong taga? Hindi naman po sa ganun, sir. Anong hindi? Ganun yun. Akala niyo uubra sa akin yung mga palusot nyo? Iligpit nyo ang mga paninda nyo. Umalis na kayo rito. Sir, ilang araw na po kami nagtitinda rito eh. Bakit yung ibang mga pulis hindi naman po kami hinahanapan ng permit? Siguro dahil tumalab sa kanila ang paawa effect nyo. Ibahin nyo ako. Hindi ako katulad nila. Kung wala kayong may papakitang permit sa akin, umalis na kayo. Hindi kami aalis dito. May pahintulot ni Kapitan ng pagtitinda namin dito. Siya mismo ang nagsabi sa akin na pwede akong pumwesto rito. Nagpanting ang tenga ko sa sinabi ng nanay ng binatilyo. Yun ang unang beses, Panyero, na may nangahas na sumagot sa akin. Nakasuot ako ng uniforme, pero may naglakas ng loob pa rin na bastusin ako. Pakiramdam ko tuloy ng mga sandaling yon ay sasabog ako sa galit. Napansin yata ng binatilyo na galit na ako. Kaya ito na ang kumausap sa babae. Nay, umalis na lang po tayo dito. Ililibot ko na lang po sa mga karatig baryo itong mga paninda natin. Hindi anak, hindi tayo aalis. Hindi hanggat hindi si Kapitan na nagsasabi. At isa pa, baka atakihin ka na naman ng ihika mo kung papayag ako riyan sa gusto mo mangyari. Hindi na ako nakapagtimpi matapos kong marinig ang sinabi ng babae. Dala ng galit. Sinipa ko ang maliit nilang mesa. Natumbayon at natapon sa lupa ang mga naroong paninda. Magsasalita sana ulit ang babae, pero naunahan ito ng binatilyo. Sir, aba naman! Hindi naman po tama na gawin niyo sa amin to, sir. Nagtatrabaho lang naman po kami dito. Wala naman po kaming inaargabyado. Bakit naman po kailangan mo kaming itrato ng ganito? Mangiyak-ngiyak ang binatilyo habang nagsasalita. Pero sa halip na maawa, mas lalo lang akong nainis. At anong alam niyo sa tama at mali, ha? Sinabi ko na sa inyong bawal kayong pumwesto rito dahil wala kayong permit. Pero ayaw niyong umalis eh. Tapos sasabihin mo sa akin na hindi tama ang ginagawa ko? Hindi naman po kailangan umabot pa sa ganito eh. Tingnan niyo po ang nangyari sa paninda namin. Sinipa ninyo. O ano ngayon? Ha? Kasalanan ko pa? Napakahambog mong pulis ka. Porkit nakasuot ka ng ganyang uniforme, akala mo kung sino ka na. Mayabang na akong mayabang. Wala akong pakialam. Dapat lang naman talaga na tinuturuan kayo ng leksyon eh. Dahil masyadong matitigas na ang mga ulo ninyo. Pagkasabi nun, ay iniradyo ko sa mga kasamaan ko na pumunta sila sa kinaroroonan ko. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay nasa harapan ko na sila. Inutusan ko silang damputin ang dalawa. Baka sa mukha nila ang pag-aalinlangan. Pero nang tignan ko sila ng masama, ay kusa rin namang kumilos para sundin ang sinabi ko. Hinawakan nila sa magkabira ang braso ang mag-ina. Nakagad namang nagpumiglas. Teka! Anong ibig sabihin nito? Saan nyo kami dadalhin? Magbabakasyon muna kayo ng 3 araw sa presinto. Kailangan ninyong maturuan ng leksyon para hindi na kayo umulit. Hindi tama ito. Pakawalan nyo kami. Wala naman kaming kasalanan. Wala kaming ginagawang masama. Mga tindero lang kami. Pakawalan niyo ang nanay ko. Ako na lang ang damputin niyo, mga sir. Sige na po. Wag na po ang nanay ko. Tumahimik kayo. Sige na. Isakay na mga yan. Sa kabila ng pagpupumiglas at pagmamakaawa ng dalawa, ay hindi ko sila pinakinggan. Isa sa mga kasamahan ko ang nakiusap sa akin. Napakawalan na lang ang mag-ina. Pero sa halip na pakinggan ang sinabi nito, ay tinignan ko lang siya ng masama. Hanggang sa makarating kami sa police station, ay wala pa ring tigil sa pagpupumiglas ang dalawa. Nang makawala ang binatilyo, ay lumapit siya sa akin at lumuhod sa harapan ko. Sir,
Pakiusap ako na lang po ang ikulong nyo. Pakawalan nyo na po ang nanay ko, sir. Sige na po, sir. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kaloy anak, tumayo ka riyan. Hindi mo kailangan lumuhod sa kanya at magmakaawa. Wala naman tayong nagawang kasalanan. Ikulong nyo na nga ang dalawang yan. Puro kadramahan eh. Yun ang mga salitang binitiwan ko bago ko sila iwanan. Narinig kong paulit-ulit akong tinawag ng binatilyo pero hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa labas at sumakay sa patrol. Pinaandar ko yon sa kabaan ng kalsada at makalipas lamang ang ilang minuto ay huminto ako sa tapat ng isang pampublikong paaralan. Nandun ako para sunduin si Bea, ang anak ko. Pagpasok ko pa lamang sa gate ay nakita ko na siya. Kasama niya ang ilan niyang mga kaklase. Nang makita nila ako ay kagad na lumayo ang mga kasama niya. Inaaway ka ba ng mga yon? Hindi po, pa. Mga friends ko po sila. Bakit sila nagsialisa nang makita ko? Natatakot po sila sa'yo dahil po sa nangyari ng nakaraan. Ang tinutukoy ni Bea ay yung ginawa ko roon sa isang estudyante na nabalitaan kong nagbibigay ng love letter sa kanya. Pinuntahan ko mismo ang batang yon sa silid-aralan at pinagalitan sa harapan ng kanyang mga kaklase. Uminit talaga ang ulo ko noon dahil halata naman sa itsura ng estudyanteng yon na hikahus ito sa buhay. Tapos ang kapal ng muka na magkagusto sa anak ko. Pa, sana po huwag niyo na pong ulitin yon. Baka po kasi sa susunod, wala na pong makipagkaibigan sa akin dito. Ano naman kung wala? Dapat nga ikaw ang hindi nakikipagkaibigan sa mga katulad nila eh. Kung ako lang ang masusunod, ayoko mag-aral ka rito. Ang daming squatter. Aba, kaya naman kitang pag-aralin sa kahit saan private school eh. Ikaw lang naman ang may ayaw. Ayos na po ako rito, Papa. Maganda naman po rito. Ano pa nga bang magagawa ko? Naku, tara na nga. Pagkasabi nun, ay nagpatiuna na akong maglakad palabas ng gate at sa loob ng sasakyan ko na siya hinintay. Makalipas ang ilang minuto, nakabalik na kami sa headquarters. 8:00 pa ang uwi ko, kaya doon na rin muna tumambay si Bea. Ilang minuto bago mag 8:00, binasag ng sunod-sunod na sigaw ang katahimikan sa loob ng station. Nang tumayo ako para puntahan ng ingay, ay sumunod din sa akin ang anak ko. Tulong! Tulungan niyo kami! Sir, parang awa mo na. Inaatake ng hika ang anak ko. Kailangan niya pong makainom ng gamot. Ang pagmamakaawa na yun ng babae ay sinasabayan nito ng iyak at pagkalampag sa rehas na bakal. Akmang bubuksan ng isa kong kasamahan ang kulungan, pero pinigilan ko ito. Kinuha ko ang susi at ibinulsayon. Tumingin ako sa babae at sa anak nitong nakahiga sa sementadong sahig habang hawak-hawak ang dibdib. Sir, nakikiusap ako sa inyo, parang awa niyo na. Kailangan pong makainom ng gamot ng anak ko. Tumahimik ka! Hindi uubra sa akin yung palabas ninyo. Sa ayaw at sa gusto nyo, dito kayo magpapalipas ng gabi sa kulungan na ito. Nilapitan ako bigla ni Bea at hinawakan sa isang kamay. Papa, mukhang nahihirapan na po yung anak niya. Pakawalan niyo na po sila, kawawa naman. Huwag kang makialam dito. Modus lang nila yan para makawala sila. Alam na alam ko yung mga ganyang galawan. Hindi makakalusot sa akin yan. Sir, kailangan makainom ng gamot ng anak ko. Pakawalan mo na kami rito. Maawa ka. Anak? Anak? Diyos ko, anak ko. Hindi. Kaloy! Anak ko! Nagkukumahog na nilapitan ng babae ang binatilyo nang makita niyang hindi na ito gumagalaw. Sunod-sunod nitong niyugyug at tinapik-tapik ang anak, pero hindi pa rin ito gumalaw. Hindi! Kaloy! Kaloy, anak ko, gumising ka! Kaloy! Anak ko! Pagkasabi nun, ay tuluyan ng niyakap ng babae ang katawan ng binatilyo habang humahagulgol. Ako naman ay nanindigan pa rin sa paniniwala ko na palabas lang ang lahat.
Isa sa mga kasamahan ko ang lumapit sa akin at dinukot ang susi sa bulsa ko. Binuksan nito ang kulungan at lumapit sa mag-ina. Nakita kong tinakasan ng kulay ang mukha nito matapos sipatin ang pulso ng binatilyo. Tignan mo ang ginawa mo sa anak ko! Tignan mo! Palabas pa rin ba para sa ito? Ano? Masaya ka na ba? Anong klaseng tao ka? Anong klaseng tao ka? Tumahimik ka! Huwag mo kong pinagmumukhang masama sa harapan mismo ng anak ko, ha? Kung ano man ang nangyari sa anak mo, ikaw may kasalanan yan. Hindi sana umabot sa ganito kung hindi ka nagmatigas. Yun ang mga katagang binitiwan ko sa halip na humingi ng tawad. Para sa akin, panyero, wala akong kasalanan. Ganun ako kasama noon. At kahit meron man, hindi pa rin ako luluhod. Lalo na kung sa katulad lang nila. Napakasama mo. Napakasama mo. Hindi ka tao. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Wala akong pakialam. Wala akong kasalanan sa nangyari. Malinis ang konsensya ko. Paano mo nagagawang sabihin yan? Gayong may buhay na tao na nawala ng dahil sa'yo. O baka kaya wala nang sa'yo. Dahil hindi naman tao ang tingin mo sa amin. Uulitin ko. Malinis ang konsensya ko. Yun ang dahilan kung bakit baliwala sa akin na nangyari. Alam ko naman na ibubuntun mo lang sa akin ng sisi. Dahil hindi mo matanggap na ikaw may kasalanan kung bakit ka nawalan ng anak. Tignan mo nga ang itsura ng anak mo. Sobrang payat. Halatang napapabayaan. Mabuti na rin na nangyari ito sa kanya. Para hindi niya na kailangan magtiis sa buhay na kaya mong ibigay sa kanya. Tama ako, hindi ba? Hindi na muling nagsalita ang babae. Inisip siguro nito na tama ang lahat ng mga sinabi ko, kaya hindi na makasagot. Lihim kong naipagmalaki ang sarili. Nagawa kong baligtarin ang sitwasyon at ipamuka sa mga taong nandoon na siya talaga ang may kasalanan. Bago ko sila tinalikuran, inutos ko sa mga kasamahan ko na ihatid sila pauwi. Kami naman ni Bea ay umuwi na rin dahil tapos na ang duty ko sa araw na yon. Papa, patay na po ba yung lalaki? Sa kasamaang palad, oo anak. Nakakalungkot, hindi ba? Pabaya kasi yung nanay Kawawa naman po yung babae. Papa, sino po ba talaga may kasalanan? Narinig ko po kasi yung mga sinabi niya sa inyo. Huwag ka maniwala ron. Hindi niya lang matanggap na siya may kasalanan kaya sa akin niya binabaton sisi. Ako ang paniwalaan mo, anak. Ako ang papa mo. Okay po, Papa. Yan, good girl. Siya nga pala. Ayos ka lang ba? Pasensya ka na sa mga nasaksihan mo kanina. Hindi mo dapat nakikita mga ganong pangyayari. Baka mamaya mapanaginipan mo pa. Ayos lang po ako, Papa. Huwag po kayo mag-alala. Nagdadasal naman po ako palagi bago po matulog. Para makalimutan mo ang nangyari ngayon, kakain tayo sa paborito mong fast food. Talaga po? Salamat po, Papa. Welcome, my princess. Kinabukasan, pagdating ko sa headquarters, ay kagad kong nilapitan ang mga kasamahan ko para makibalita tungkol sa mag-ina. Ayon sa kanila, sa tabing ilog daw nakatira ang dalawa at sa klase ng pamumuhay na meron ang mga ito, imposible raw umano na mabigyan ng maayos na lamay at libing ang binatilyo. Dahil sa narinig, nagpasama ako sa isa sa kanila at pinuntahan namin ang tinitirhan ng mag-ina. Pagdating namin sa tapat ng barong-barong, kaagad kong naispatan ang bangkay ng binatilyo na nakalatag lang sa banig. Sinenyasan kong kumatok ang kasama ko, kaya lumingon sa amin ang babae na kasalukuyang nakaupo sa tabi ng bangkay. Hayop ka! Anong ginagawa mo rito? Nandito ka ba para alamin kung patay na talaga ang anak ko? Halika! Pumasok ka! Tignan mo mismo! Bago pa man ako makatutol,
ay hinawakan na ako ng babae at hinila papunta sa kinaroroonan ng anak nito. Mabilis kong iniwas ang tingin ko sa bangkay, subalit tumatak na kagad ang itsura nito sa isip ko. Partikular, ang nakanganga at nangingitim nitong mga labi. Ano? Naniniwala ka na bang yon? Dahil kung naniniwala ka na, makakaalis ka na. Hindi ako nagpunta rito para makipagsagutan sa'yo. Nagpunta ako rito para mag-alok ng tulong. Halatang hindi mo siya kayang bigyan ng maayos na lamay at libing. Kaya ako na ang sasagot nun. At sa tingin mo tatanggapin ko ang tulong mo? Hindi. Hustisya ang kailangan ko para sa anak ko. Gusto mong makatulong? Aminin mo ang pagkakamali mo at pagbayaran mo sa kulungan ang nangyari sa kanya. Ano ka, siniswerte? Bakit ko naman aakuin ang kasalanang hindi ko ginawa? Baka iniisip mo kaya nag-aalok ako ng tulong dahil nakukonsensya ako. Pues nagkakamali ka. Naaawa ako sa inyo. Kaya nagmamagandang loob ako. Pero kung ayaw mo, edi wag. Pagkasabi nun, ay tinalikuran ko na siya at nagtuloy-tuloy na ako sa pintuan. Huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Hindi ko kailangan ng tulong at awa mo. Yun ang huling mga katagang narinig ko bago kami umalis. Habang nagmamaneho pabalik sa headquarters, nagulat ako dahil bigla na lang akong tinampal sa tenga ng kasama ko. Mabuti na lang, nagawa ko pa rin makontrol ng maayos ang manibela. Huminto kami sa gilid at tinanong ko siya kung bakit niya ginawa yun. At ang sabi niya, may nakita raw siyang langaw na dumapo. Tinignan ko sa rearview mirror ang tenga ko, pero wala naman akong nakitang langaw. Wala naman ah! Namamalikmata ka na siguro. Hoy, ikaw, wag mo nang uulitin yung ginawa mo ha. Baka makatikim ka sa akin sa susunod. Babanatan talaga kita. Pagkasabi ko nun, ay pinaandar ko na ulit ang sasakyan. Pagdating sa headquarters, Panyero, ay dumiretso ako sa opisina para magpalamig dahil parang bigla akong nainitan samantalang nakabukas naman ang bintana ng sasakyan habang nagmamaneho ako. Pagpasok sa loob, kaagad kong binuksan ang aircon at naupo. Balak ko sanang umidlip, subalit kaagad din akong duminat dahil bigla na lamang lumitaw. Sa balintataw ko ang itsura ng bangkay ng binatilyo. Parang may kung anong lamig ang bumalot sa katawan ko. Kaya pinatay ko ang aircon at lumabas. Kinagabihan, nagising ako dahil bigla na lang humilab ang tiyan ko. Bukod doon, pinagpawisan din ako ng malamig at pakiramdam ko, Panyero, ay nanunuyo ang lalamunan ko. Nakangiwi akong tumayo at naghalungkat ng maiinom na gamot sa maliit na drawer na nasa tabi ng kama. Dahil walang nahagilap, lumabas ako ng kwarto at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Kumuha ako ng pitchel sa ref at nagsalin sa baso. Pagkatapos kong ubusin ang laman ng baso, nanlaki talaga ang mga mata ko, Panyero, nang makita kong may 3 itim na uod sa loob nun. Tinignan ko ang pitchel at dahan-dahan kong inalis ang laman nun. Bigla kong napaatras sa gulat nang bumungad sa akin ang nagsisiksik ang mga uod sa loob. Nagmamadali akong pumasok sa banyo at pinilit na sumuka para mailabas ang mga nalunok kong uod. Naubusan na lang ako ng lakas, subalit wala akong naisukang uod. Puro kanin at tubig lang. Nanghihina akong lumabas at dahan-dahang naglakad palapit sa mesa. Nakahinga ako ng maluwag nang matiyak kong namalikmata lang ako kanina. Hindi totoong uod ang laman ng pitchel. Ibinalik ko yun sa ref at pagkatapos ay bumalik na ako sa kwarto. Nawala na ang paghilab ng tiyan ko, kaya muli akong nakatulog. Ang akala ko, Panyero, yun na ang una't huli na mararanasan ko ang ganoon. Subalit nagkamali po ako dahil yun lang pala ang umpisa. Ng mga sumunod na gabi, palagi ako nagigising dahil sa biglaang paghilab ng tiyan ko. At habang tumatagal, patindi ng patindi ang sakit
Kung dati, nawawala kagad. Ngayon, inaabot na talaga ng ilang oras. Hanggang sa dumating tuloy sa punto na parang takot na ako tuwing sasapit ang gabi dahil alam ko na aatake na naman ang sakit ng tiyan ko. Sinubukan ko pong magpatingin na sa doktor. Pero wala naman silang maipakita na resulta. Ayon sa kanila, panyero, wala naman daw akong sakit. Gayunpaman, binigyan pa rin nila ako ng reseta ng gamot na pwedeng makatulong daw para hindi ko masyadong maramdaman ang sakit. Pinayuhan din nila ako na uminom ng sleeping pills para makatulog ng maayos dahil nangingitim na raw ang ilalim ng mata ko. Pa, ano pong sabi ng doktor? Ano na po ba ang sakit nyo? Alam mo po, palagi ko pong ipinagdadasal kay Jesus bago po ako matulog na sana po gumaling ka na. Nag-aalala na po kasi ako sa inyo, pa. Ayos lang ako, anak. Binili ko na yung mga gamot na nireseta ng doktor sa akin kaya siguradong gagaling na ako. Sana nga po, pa. Huwag po kayong papalya sa pag-inom ng gamot, ha? Para mabilis po kayong gumaling. Oo naman, anak. Salamat sa pag-aalala mo, ha. O sige na, punta ka na sa kwarto mo. Ako nang bahalang magligpit nito mga pinagkainan natin. Matulog ka na at maaga ka pang papasok bukas sa eskwelahan. Sige po, Papa. Good night po. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa pisngi bago naglakad palayo. Tumayo na rin ako at nagsimulang magligpit. Nang matapos, ay pumasok ako sa kwarto at bago humiga, ay uminom muna ako ng sleeping pills. Wala pang kalahating minuto, ay hinila na kagad ako ng antok. Ang buong akala ko, tuloy-tuloy na ang tulog ko na yon hanggang umaga. Subalit, nagising na naman ako nang sumakit ang tiyan ko. Eksaktong 12:00 nang tignan ko ang oras mula sa suot kong relo. Ah! Aray ko! Ah! Ang sakit! Ah! Hindi ko napigilang mapasigaw sa sakit dahil pakiramdam ko ay hindi lang naging triple ang sakit. Parang 10 beses na yata na mas masakit kumpara sa mga nagdaang gabi. Bumaba ako ng kama at muntik pa akong masubsob sa saig dahil bigla na lamang nanlambot ang mga tuhod ko. Inabot ko ang drawer kung saan nakalagay ang binili kong pain reliever. Binuksan ko yon at ganun na lang ang gulat ko nang maglabasan mula roon ang maraming bulate na kulay itim at mahahaba pa. Mabilis kong binitiwan ang hawakan nun dahil may gumapang na bulate sa kamay ko. Papa! Pa! Ayos ka lang ba? Boses yun ni Bea mula sa labas ng pintuan. Ilang sandali pa at binuksan nito ang pinto at patakbong lumapit at inalalayan akong makatayo. Pagtingin ko sa drawer, malinis na yun. At wala na ang mga bulate na kanina ay naroon. Ano po yung naamoy ko mabaho? Naamoy niyo rin po ba yun, Papa? Nagtaka ako sa sinabi ng anak ko dahil wala naman akong naaamoy na kahit na ano. Parang galing po sa inyo ang amoy, Papa. Pagkasabi niya nun, ay inamoy niya ako at bigla siyang nagtakip ng ilong pagkatapos. Sa'yo nga po nang gagaling ang amoy. Saan po kayo galing ang baho-baho niyo po? Bagamat hindi pa rin nakakabawi sa pagkabigla, pinilit kong ibuka ang mga bibig ko para sagutin si Bea. Anak, wala naman akong pinuntahan. Nandito lang ako sa kwarto. Anong klaseng amoy bang naaamoy mo? Pa, para po kayong nabubulok na laman. Magkahalong malansa at mabaho po. Sa akin baka mo nang gagaling? Aba, wala naman akong naaamoy ah. Opo, parang sa inyo po mismo. Ano po ba nangyari? Nagising po kasi ako nang may narinig akong lagabog galing dito sa kwarto nyo. Paano sumasakit na naman ang tiyan ko, anak? Bumangon ako para sana uminom ng gamot pero biglang nanghina mga tuhod ko kaya nawalan ako ng balanse. Bumagsak ako eh. Ayun, binuksan ko yung drawer pero may nakita akong mga... Kusa rin ako natigilan at tumingin sa anak ko. Bigla ako napaisip kung dapat ko bang
sabihin sa kanya ang nakita ko o hindi. Pero sa huli, nagdesisyon ako na wag na lang ipaalam sa kanya. Ano po pa? May mga ano po? Wala anak. Sige, kailangan ko na sigurong uminom ng gamot. Nandito po ba? Ako na po ang kukuha. Pagkasabi nun, ay tinignan ni Bea ang loob ng drawer at kinuha ang naroong gamot. Ikinuha niya rin ako ng tubig pagkatapos. Salamat anak ha. O sige na, matulog ka na ulit. Dito po muna ako, Papa. Mamaya na lang po ako babalik sa kwarto. Kapag okay na po ang pakiramdam nyo. Uminom na ako ng gamot kaya maya-maya lang. Sigurado na mawawala tong sakit. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo at may pasok ka pa bukas. Sigurado po ba kayo? Nakaya nyo na pong mag-isa, Papa? Nang tumango ako, ay hindi na nagpumilit pa si Bea na manatili. Bago lumabas, ay tinulungan niya muna akong makahiga ng maayos. Nang muling mapag-isa, ay saka lang ako namilipit sa sakit. Bagaman gusto kong maggurumintado dahil sa sobrang sakit, ay sinikap kong wag makagawa ng ingay. Inabot hanggang 3:00 ng madaling araw ang paghihirap ko. Saka lang ako nakatulog nang humupa na ang sakit. Kinabukasan, pagdating ko sa headquarters, ay napansin kong nagtatakip ng ilong ang bawat pulis na madaanan ko. Nang sitahin ko sila, ay sinabi nila na may naaamoy daw silang mabaho, parang laman na nabubulok. Dahil wala naman akong naaamoy, sinabihan ko sila na magsipilyo dahil malapit ang bibig sa ilong. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon, ay wala na akong narinig na reklamo galing sa kanila. Pero nang sumunod na araw, halos lahat sila ay nakasuot na ng face mask. Isang hapon, habang naninigarilyo ko sa labas ng estasyon, ay may lumapit sa akin na matandang lalaki. Maayos sa labas pero nabubulok na sa loob. Kailangan may gawin ka bago pa mahuli ang lahat. Ay di ba pinagsasabi nyo? Umalis ka nga sa harapan ko. May ilang araw ka na lang para iligtas sa sarili mo. Kung hindi ka kikilos, tuluyan ka ng mabubulok. Abat, sabi nang umalis ka sa harapan ko eh. Baliw! Ako si Jose Amang, isa kong albularyo. Kung gusto mong pag-usapan natin na maayos sa kalagayan mo, hanapin mo lang ako doon sa Barangay Santo Cristo. Anong pag-uusapan ng maayos ang sinasabi mo? Hindi ako nakikipag-usap sa mga baliw. Pagkasabi ko noon, ay itinapon ko na sa paanan nito ang upos ng hawak kong sigarilyo at umalis. Pagpasok ko sa loob ng headquarters, dumiretso ko sa CR para maghugas ng kamay. Habang naghuhugas ng kamay, pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin. Wala pang 1 buwan simula nang magkaroon ako ng kakaibang sakit. Pero, ang laki na talaga ng ibinagsak ng katawan ko. Habang sinisipat ang sarili sa salamin, naramdaman kong may gumagapang na kung ano sa bato ko. Kaya inabot ko yon gamit ang isang kamay. Nang tignan ko kung ano yon, nagulat ako nang makita ang isang buhay na uod. Dahan-dahan akong tumingala at bigla akong napaupo sa tiles nang tumambad sa akin ang maraming uod sa kisame. Mas lalo akong nanigas sa takot nang mag-umpisang magsilaglagan ang mga yon sa akin. Nagsisisigaw ako. Hindi ako magkamayaw sa pagpagpag. May mga narinig akong tumatakbo papalapit at nang bumukas at pumasok ang mga kasamahan ko, ay biglang naglaho ang mga uod. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain ng anak kong si Bea, ay inabala ko ang sarili sa pagre-research sa posibleng dahilan kung bakit may mga kakaibang bagay na nangyayari sa akin. Lahat ng sintomas na nararanasan ko, iisang sagot ang itinuturo. At yun ay ang barang at gulam. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko, kaya naging dagdag na rason yun para hindi ako makatulog. Nang sumapit ang hating gabi, umarangkada na naman ang sakit ng tiyan ko. Nagpabali-baligtad ako sa higaan
dahil sa sobrang sakit. Malapit nang lumiwanag ang paligid nang mawala ang sakit ng tiyan ko. Dahil mag-uumaga na, hindi na ako natulog. Sa halip bumangon ako at maagang nagluto ng almusal. Pagsapit ng 6:00 ay ginising ko na si Bea. "Anak, gumising ka na. Nakahanda na ang almusal." Kumilos si Bea, pero hindi para bumangon, kundi para takpan ng unan ng mukha nito. Alam kong kaya nito ginagawa yon dahil naaamoy nito ang nabubulok kong amoy. Susunod na po ako, Papa. Sige po. Nang marinig ko ang sinabi niyang yon, ay lumabas na ako ng kwarto para hindi niya na kailangang magtiis sa amoy ko. Ang aga niyo po yatang nagluto ng almusal, Papa. Hulaan ko. Hindi na naman siguro kayo nakatulog, ano? Ano pa nga ba? Ganun na nga, anak. Ako rin po. Umaga na ulit ako nakatulog. Ang sama po kasi ng panaginip ko, Papa. May mga uod na itim daw po na gumagapang sa katawan ko. Akala ko nga po totoo eh. Mabuti na lang at panaginip lang. Magkahalong gulat at takot ang naramdaman ko sa sinabing yon ng anak ko, Panyero. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan na magkikwento siya ng ganun. At sa kabilang banda naman, natakot ako dahil baka senyalis na yon na posibleng mangyari sa kanya ang nangyayari din sa akin. Kagabi ka lang ba na naginip ng ganyan, anak? Opo, Papa. Bakit niyo po naitanong? Wala naman. Siya nga pala. Pagkatapos natin mag-almusal, mag-ayos ka ng mga gamit mo. Iatid kita doon sa lola mo. Doon ka na muna pansamantala, ha? Po? Bakit po? Magiging abala kasi ako sa mga darating na mga araw. Baka mapabayaan kita eh. Saan po ba kayo pupunta? Maghahanap ako ng pwedeng tumulong sa akin para mawala na itong sakit ko. Huwag ka mag-alala. Kukunin kita kagad kapag maayos na ang lahat, ha? Paano po ang pag-aaral ko, Papa? May kakausapin akong tao na maghahatid sundo sa'yo habang nandun ka. Ganun po ba? Sige po. O siya, sige, kain na. Para maaga tayong makaalis. Pagkatapos namin mag-almusal, hinintay ko lang na makapag-ayos ng gamit si Bea at umalis na kami. Hindi naman kalayuan ang bahay ng mga biyenan ko, kaya walang kalahating minuto ay nakarating na kami roon. Inihabiling ko lang sa kanila si Bea at pagkatapos ay umalis na din kagad ako. Ang sumunod kong destinasyon ay sa baryo ng Santo Cristo. Hindi naman ako nahirapang hanapin ang taong pakay ko sa lugar na yon dahil Bantog pala ang pangalan nito bilang isang magaling na albularyo. Ang akala ko, hindi ka nakikipag-usap sa baliw. Yun ang bungad sa akin ng matanda matapos niya akong pagbuksan ng pinto. Pinapasok niya naman ako at inabutan ng isang basong tubig. Pagkatapos ko yung inumin, ay sinabi ko na kagad sa matanda kung ano ang sadya ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ingkong. Nandito ako para magpagamot. Handa ako magbayad kahit magkano. Pagalingin mo lamang ako. Kung nagpunta ka lang dito para ipamukha sa akin na kayang-kaya mong bayaran ang serbisyo ko, umalis ka na lang. Huwag na tayo maglokohan dito. Alam ko naman na pera ang dahilan kung bakit nanggagamot ka eh. Baka nga piniperahan mo lang ang mga nagpapagamot sa iyo eh. Makakalis ka na. Ang akala ko, yung nabubulok mo lang na laman ang sakit mo. Pati pala yung ulo mo may sira. Umalis ka na. Hindi albularyo ang kailangan mo, kundi doktor sa utak. Abat, akala mo kung sino ka? Hindi mo ba kilala kung sino ko? Kilala kita. Kilala kita. Ikaw yung mayabang na pulis na ginagamit ang posisyon para makapang-apak ng kapwa. Sa dami ng taong ginawan mo ng masama, hindi na nakapagtataka kung bakit may gustong mawala ka sa mundong ito. Ang dami pa sinasabi. Kung ayaw mo kong tulungan, edi wag. Pagkasabi ko nun, ay tinalikuran ko ang matanda. Nakakailang hakbang pa lang ako nang maramdaman kong para akong masusuka. Huminto ako sa pagakbang at napahawak sa sariling tiyan. Ilang sandali pa,
Sunod-sunod na bumulwak ang kulay itim na likido mula sa bibig ko. At nang tumagal, ay may kasama na yung mga uod. Napaatras talaga ako sa gulat at takot. Dahil yan sa tubig na pinainom ko sa'yo. Hindi yung basta tubig lang. Nilagyan ko yun ng gamot para tulungan kang mailabas yung mga peste na nasa loob ng katawan mo. May mga uod sa loob ng tiyan ko. Tama ka. At sobrang dami nila. Unti-unti nilang kinakain sa loob. Kaya meron kang amoy na para bang naaagnas na bangkay. Kapag hindi mo sila napalabas, tuluyan ka na nilang kakainin ng buhay. Dahil sa narinig ko, nagkukumahog akong pumasok sa loob ng bahay nito at inilibot ang tingin sa paligid. Nasaan yung gamot na pinainom mo sa akin? Saan mo inilagay? Kailangan ko yun ibigay mo sa akin kung ayaw mo masaktan. At talagang pinapairal mo pa rin hanggang ngayon ang pagiging bayolente mo. Sa halip na makiusap ka sa akin ng maayos. Tama na sa tsata. Ibigay mo sa akin ngayon din ang gamot na yun. Hindi mo naiintindihan. Kahit ipainom ko man sa'yo lahat ng gamot na meron ako, hindi pa rin yung nangangahulugan na gagaling ka na. Babalik at babalik pa rin ang mga uod na yan sa katawan mo para tapusin ka. Dahil yun ang trabaho nila. Dahil yun ang utos sa kanila. Kung gusto mo talagang gumaling, kailangan mong harapin ang mismong tao na gumawa nito sa'yo. Anak ng teting, paano ko naman malalaman kung sino ang taong yun? Hindi naman ako manghuhula. Alam kong yan ang isasagot mo. Sa dami ba naman ng taong inargabyado mo, mahihirapan ka talagang alalahanin kung sino-sino sa kanila. Albularyo ka, hindi ba? Hindi ba kayang gawa ng paraan para malaman natin kung sino may gawa nito sa akin? Kung makapagsalita ka naman, parang akala mo, pumayag na akong tulungan ka. Pinainom mo na nga ako ng tubig na may gamot, di ba? Doon pa lang, alam ko nang gusto mo akong tulungan. Tama ka. Pero hindi ko to ginagawa para sa'yo. Ginagawa ko to para sa yumao mong ama. Dahil matali ko sa kaibigan nung araw. Yun naman pala eh. Huwag na natin patagalin to. Gawin mo na ang paraan na alam mo para malaman ko kung sino may kagagawan ng lahat. Hindi na muling nagsalita ang matanda. Sa halip ay naging abala ito sa paghahanda ng mga kakailanganing gamit. Naglabas siya ng malinis na koponban, itak at langis. Una niyang ginawa ay pumwesto siya sa harapan ko at nagdasal ng taimtim. Sumunod, pumwesto siya sa likod ko at pinahiran niyo ng langis at pagkatapos ay mahinang pinalo-palo ng itak. Panghuli, naramdaman kong inilatag nito sa likuran ko ang koponban. Pero kagad din namang inalis makalipas ang ilang segundo. Pumunta ulit siya sa harapan ko at sinipat ng mabuti ang hawak na papel. Babae. Isang babae may gawa nito sa'yo. At talagang galit na galit siya. Nauwi ako sa malalim na pag-iisip. Dahil sa sinabi nga ni Mang Jose, iniisip ko kung sino-sino ba ang mga nakaengkwentro kong babae na may galit sa akin. Nang bigla akong may maalala. Teka, may natatandaan akong babae na sobrang nagalit sa akin. Pero hindi ako sigurado kung isa nga ba ang hinahanap natin. Malalaman natin yan kapag nakaharap ko siya. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Oo, alam ko. Punta na kagad natin ngayon. Tara! Pagkasabi ko nun, ay tumayo ako at nagpatiun ng lumabas. Sa loob ng sasakyan ko na hinintay ang matanda. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na nga kami sa aming destinasyon. Kung sino man itong tao na tinutukoy mo, siya na nga ang hinahanap natin. Nararamdaman kong hindi ordinaryong tao ang nakatira dito. Napakalakas ng itim na mahika na bumabalot sa buong paligid. Yung bambay nila. Tara na, puntahan natin. Nang magsimulang humakbang si Mang Jose, ay kagad akong sumunod sa kanya. Nang makalapit kami, ay sumalubong sa amin ang mabahong amoy galing sa loob. Sinubukan kong tumawag, subalit nang wala pa ring sumagot,
ay binuksan ko na ang pinto at dahan-dahang naglakad papasok. Hinawi ko ang kortinang nagsisilbing harang sa kwarto at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ang dalawang katawan na pinagpepiestahan ng mga uod at langaw. Hindi kinaya ng sikmura ko ang tanawing yon, kaya napatakbo ko sa isang sulok at sumuka. Nilapitan ako ni Mang Jose at hinagod-hagod niya ang likod ko. Gusto kong marinig ang kwento kung bakit galit na galit siya sa'yo. Anong ginawa mo sa kanila? Mangyaring, ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ng anak niya. Bakit? Ano ba ang nangyari? Inatake ng hika ang anak niya habang nasa kulungan sila. Nagmamakaawa siya sa akin na pakawalan ko sila dahil kailangan uminom ng gamot ng anak niya. Hindi ako pumayag. Ang akala ko kasi gumagawa lang sila ng palabas para makatakas eh. Ibig sabihin, totoong inaatake ng hika ang anak niya ng oras na yon. Kitang-kita mo nang nahihirapang huminga yung bata, pero hindi mo pa rin sila tinulungan. Ganun na nga. Pero di ko naman kasalanan yun eh. Dahil di naman sila aabot sa kulungan kundi sana nagmatigas yung nanay ng bata. Humingi ka ba ng tawad pagkatapos ng mangyari yon? Ba't naman ako hihingi ng tawad eh wala nga akong kasalanan? Bakit? Kasalanan ko ba kung may hika pala ang anak niya? Abay, kasalanan niya yun. Pabaya siyang magulang eh. Napansin kong sunod-sunod na napailing si Mang Jose dahil sa sinabi kong yon. Halatang dismayado siya sa kanyang mga narinig. Bali ang nangyari. May nawalang buhay dahil sa pagiging hambog mo, ganun ba? Pero sa halip na aminin mong mali ka, nagawa mo pang baligtarin ang sitwasyon at ibinato sa nanay ang sisi. Kaya pala ganun na lamang ang galit niya sa'yo. Dahil nawalan na nga siya ng anak, parang ipinamukha mo pa sa kanya na wala siyang kwentang ina. Grabe, mahihiya si Satanas sa ginawa mo. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa isang magulang ang mawalan ng anak? Tingnan mo nangyari. Hindi niya matanggap na wala ng anak niya. Kaya tinapos niya rin ang sarili niyang buhay. Nagpakamatay siya. Pero bago niya ginawa yon, sinigurado niya muna na may paghihiganti niya ang nangyari sa kanilang mag-ina. May anak ka, hindi ba? Bakit mo tinatanong? Wala. Ipagdasal mo na lang na sana hindi siya madamay sa mga nangyayari sa'yo. Matindi ang galit ng mambabarang sa'yo. Kaya posibleng gustuhin niya rin na mangyari sa'yo ang nangyari sa kanya. Natigilan talaga ako sa sinabing yun ng matandang albularyo. Kasabay nun ay bumalik sa isip ko ang sinabi ng anak ko tungkol sa napanaginipan niya. Hindi pwede. Hindi ako papayag na madamay ang anak ko. Ano bang gagawin ko para mapuksa ang barang? Nandito na tayo. Kaharap na natin ang taong may gawa nito sa akin. Sabihin mo, anong kailangan kong gawin? Nakalulungkot mang sabihin, pero wala ka na magagawa. Ang barang at sumpa galing sa taong nagpakamatay ay hindi kailanman mapuputol. Ano? Niluloko mo ba ako? Ang sabi mo kanina kailangan ko lang makaharap ang taong gumawa nito sa akin. Tapos ngayon sasabihin mo na wala na akong magagawa. Kaya ako yun nasabi dahil kung buhay siya, magagawa ko siyang pagsalitain kung ano ang pwede mong gawin para itigil niya na ang paghihiganti niya sa'yo. Pero wala na siya. Paano ko magagawang pagsalitain ang taong patay na? Ibig mo sabihin, hindi pwede to. Hindi pwede to. Kailangan gumaling ako. Gawan mo naman ng paraan. Wala na tayong magagawa. Kailangan mong pagdusahan ang bunga ng pagkakamali mo. Sino ba sila para magparusa? Hindi naman siya Diyos Hindi ka rin Diyos. Pero kung magparusa ka, parang hawak mo ang buhay ng tao. Wala pa ng silbi ang pagpunta natin dito eh. At wala rin pa ng silbi na lumapit ako sa'yo. Pagkasabi ko nun, ay tinalikuran ko ang matanda. Nagtuloy-tuloy ako sa sasakyan at pinaandar yung palayo. Umuwi ako sa bahay
at nilibang ang sarili sa pag-inom ng alak. Hindi ako tumigil hanggat hindi umiikot ang paningin ko. Gabi na ako natapos at sa sobrang kalasingan ay sa upuan na rin ako nakatulog. Hating gabi, nagising na naman ako dahil sa sakit ng tiyan ko. Wala akong nagawa, kundi ang tiisin ng sakit. Kahit ba parang anumang oras ay malalagutan na ako ng hininga. Sa kalagitnaan ng pagdedeliryo, bigla na lang lumitaw sa harapan ko ang isang babae. Duguan ito at nanlilisik ang mga mata sa akin. Dahil sa gulat at takot, natumba ako sa kinauupuan ko at bumagsak sa sahig. Saglit lang ang nakakakilabot na pangitain yon, pero parang bumaon na kagad sa isip ko ang itsura nito. Nang mga sumunod na araw, wala akong ginawa kundi maglasing ng maglasing. Napapabayaan ko na ang sarili ko at pati na rin ang trabaho ko bilang isang alagad ng batas. Ang nasa isip ko nun, mamamatay na rin naman ako. Kaya para saan pa kung aalagaan ko ang sarili ko? Isang hapon, habang tumutungga ng alak, ay may natanggap akong tawag galing sa biyenan ko. Ayon sa kanya, isinugod daw sa ospital si Bea. Parang biglang nawala ang kalasingan ko dahil sa nalaman kong yon. Nagmamadali akong umalis para puntaan siya. Pagdating sa ospital, ay kagad kong hinanap ang kwarto niya. Bea! Bea, anak! Hinihingal ako at nag-aalala kong sambit nang makita ko siya. Nilapitan ko siya at hinawakan sa kamay. Papa? Papa, ikaw ba talaga yan? Oo, anak, ako to. Nandito ako. Kumusta ang pakiramdam mo? Ano ba nangyari? Hindi ko po alam eh. Gumagawa lang naman po ako ng assignments ko tapos bigla na lang po ako nahirapang huminga. Ganun ba? O sige, wag ka muna magsasalita. Baka makasama sa'yo. Bumukas ang pinto at pumasok ang doktor na nag-aasikaso kay Bea. Nilapitan ko siya at tinanong kung kumusta ang lagay ng anak ko. Ayon sa kanya, wala raw akong dapat na ipag-alala dahil maayos daw ang lagay ng pasyente at walang kahit na anong sakit. Sa halip na maging masaya, sa mga narinig ay bigla akong kinabahan. Hinintay ko munang makaalis ang doktor bago ko kinausap si Bea. Anak, may nakita o naramdaman ka bang kakaiba bago nangyari sa ito? Wala naman po, Papa. Ang natatandaan ko lang po, gumagawa po ako ng assignments ko tapos habang nagsusulat ako, may langaw po na dapo ng dapo sa papel ko kaya paulit-ulit ko pong tinaboy. Yun lang naman po nangyari, Papa. Hindi ba naikwento mo sa akin dati na may napanaginipan kang mga uod? Napapanaginipan mo pa rin ba yon? Hindi na po. Pero madalas po akong managinip na may babaeng nakatayo sa paanan ng kama ko. Hindi ko po makita ang mukha niya, pero alam ko pong nakatingin siya sa akin. Nawalan ako ng inik. Nang mga sandaling yon, ay iisa lang ang tumatakbo sa isip ko. Kung nangyayari ito sa anak ko, ibig sabihin pati siya ay damay sa paghihiganti ng babae sa akin. Siguro ay gusto rin itong mangyari sa akin ang nangyari sa kanilang mag-ina. Dahil sa isiping yon, ay bigla kong binalot ng takot. Yung klase ng takot na nararamdaman ng isang magulang na ayaw mamatayan ng anak. Papa, bigla po kayo natahimik. May problema po ba? Wala naman, anak. Nagulat lang ako sa kwento mo eh. Natakot ka ba? Huwag ka mag-alala. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Ibig sabihin po ba niyan, Papa? Kukunin mo na po ako kina Lola? Oo, anak. Pagkalabas mo rito, uuwi na tayo sa bahay. May gitsan linggo rin tayong hindi nagkasama. Miss ko na kasi ang baby girl ko eh. I miss you too, Papa. Ay, teka, uminom po ba kayo? Amoy alak po kayo eh. Kailan pa po kayo naging lasinggero, Papa? Pasensya ka na, anak. Nagkaroon lang kasi ng problema si Papa kaya para makalimutan ko, dinadaan ko sa alak. Problema?
Tungkol pa rin po ba sa sakit nyo? Hindi ka pa rin gumagaling? Siya ako nasasabihin sa'yo kapag nasa bahay na tayo. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Okay po, Papa. Makalipas ang ilang oras, ay may pumasok na nurse at sinabing pwede ko nang ayusin ang discharge papers ni Bea dahil pwede na raw siyang ilabas. Dahil tulog ang anak ko, iniwan ko na muna siya para asikasuhin ang mga dapat asikasuhin para makalabas na siya. Walang isang oras ay nakabalik na ako at sakto naman nagising na siya at nakaupo. Ready ka na bang umuwi, anak? Uuwi na tayo. Opo, Papa. O tara na kung ganun. O kaya mo bang maglakad? Sa halip na sagutin ang tanong ko, ay bumaba siya sa kinauupuan at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako palabas. Pagdating sa sasakyan, bago ko paandarin yon, ay inayos ko muna ang rear view mirror para makita ko si Bea sa likod. Pagpihit ko sa salamin, nagulat ako nang makita kong nakaupo sa tabi ni Bea ang babae. Mabilis akong lumingon, pero wala naman akong nakita. Bakit po, Papa? Parang gulat na gulat po kayo. Ha? Wala. Halika, dito ka na lang sa tabi ko. Hindi naman na nagtanong pa si Bea, basta't sinunod niya na lamang ang sinabi ko. Hinintay ko muna siyang makaupo ng maayos at makapagsuot ng seatbelt bago ko pinaandar ang sasakyan. Habang nagmamaneo, ay tumatakbo pa rin sa isip ko ang nakita ko kanina. Pagdating namin sa bahay, sa banyo dumiretso si Bea, kaya sinundan ko siya. Hihintayin kita rito sa labas ng pinto, anak. Kapag may naramdaman kang kakaiba o hindi kaya kapag may nakita kang uudo-langaw, sabihin mo kagad sa akin, ha? Bakit po, Papa? Basta sundin mo na lang ako. Sige po. O sige na, pumasok ka na. Huwag mong ilak ang pinto. Nang pumasok si Bea, ay nanatili ako sa tabi ng pinto at naghintay hanggang sa matapos siya. Nang mga sumunod na oras, ay hindi ko siya hinayaang malayo sa paningin ko. Kahit sa pagtulog ay tinatabihan ko siya. Pagsapit ng hating gabi, nagtaka ako dahil hindi umatake ang pagsakit ng tiyan ko hanggang sa sumapit ang 1:00, 2:00 at hanggang mag 3:00 ay wala pa rin akong naramdaman. Papa! Paglingon ko kay Bea, nakita ko siyang nakabaluktot at namimilipit. Bea, bakit anak? Ang sakit-sakit po ng tiyan ko, Papa. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit po. Tulungan niyo ako, Papa. Sobrang sakit po talaga. Dahil sa narinig, nilapitan ko siya at binuhat palabas. Nang maisakay ko siya sa sasakyan, ay tumakbo ko pabalik sa loob para kunin ang susi. Pagbalik ko, binuksan ko muna ang gate bago ko sumakay. Habang nagmamaneo, ay pasulyap-sulyap ako sa anak ko. Kitang-kita ko sa mukha niya ang labis na paghihirap. Makalipas ang ilang minutong pagmamaneho, natagpuan ko ang sarili ko sa tapat ng bahay ni Mang Jose. Sunod-sunod akong kumatok. Nang buksan niya ang pinto at makita ko, ay bigla niyang sinara ulit ang pinto. Muli, sunod-sunod akong kumatok. Mang Jose! Mang Jose, parang awa mo na, tulungan mo ang anak ko! Mang Jose! Bumukas ang pinto at sumalubong sa akin ang masama niyang tingin. Ang lakas ng loob mong magpakita sa akin. Matapos mo akong iwan sa lugar ngayon. Mamaya niyo na po ako pagalitan. Tulungan niyo po muna ang anak ko, Mang Jose. Dahil sa sinabi kong yun, ay lumipat ang tingin niya kay Bea. Nang makita niyang namimilipit sa sakit ang anak ko, ay sinenyasan niya ako na pumasok. Ipainom mo to sa kanya. Kinuha ko ang iniabot nitong tubig at ipinainom ko yon kay Bea. Makalipas ang ilang sandali, ay sumuka siya ng itim na likido sa harapan namin mismo. Pagkatapos nun, ay nanghihina siyang bumagsak sa mga braso ko. Ano nangyari sa kanya, Mang Jose? Normal lang na manghina siya at mawalan ng malay dahil naubos ang lakas niya. Hayaan mo lang siya na makapagpahinga. Magaling na ho ba siya? Hindi. Sa katunayan niyan, nagsisimula pa lamang ang kalbaryo niya. Sa mga susunod na araw, mas dodoble pa ang sakit niyan.
At ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, wala na akong magagawa kapag lumala na ang kalagayan niya. Kung natulungan ko man siya ngayon, yun ay dahil kaya pang idaan sa gamot. Tignan mo ang suka niya. Itim na likido pa lang. Wala pang peste. Ibig bang sabihin ito? Hindi na rin ho siya gagaling. Ganun na nga. Ayoko mang sabihin yon pero iisa lang ang kahahantungan niya. At alam mo kung ano yon. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa narinig. Hindi ko namalayan na pumapatak na pala ang mga luha ko. Masakit, hindi ba? Ganyan na ganyan din ang naramdaman ni Susan nang mawala ang anak niya. O, sino hong Susan? Susan at Kaloy. Yun ang pangalan ng mag-inang pinagmalupitan mo. Kilala niyo ho sila? Hindi. Nagtanong-tanong lang ako sa mga taga roon na nakakakilala sa kanila. Kinailangan kong alamin ang pagkakakilanlan nila para alam ko kung ano ang ipapalagay ko sa lapida nila. Lapida? Pinalibing mo sila? Oo, ako nang gumawa. Dahil wala namang ibang gagawa nun para sa kanila. Ako nang gumawa dahil alam ko namang hindi mo gagawin. Aba teka, bakit ako? Sa tingin mo, bakit nga ba ikaw, ha? Hanggang ngayong bandamuho ka, hindi pa rin malinaw sa'yo na kasalanan mo ang lahat? O sadyang hindi ka lang marunong tumanggap ng pagkakamali? Hanggang kailan ka ba magmamatigas? Kailan mo tatanggapin sa iyong sarili na kasalanan mo ang lahat ng nangyayari? Kapag bahuli na ang lahat? Kapag wala na ang anak mo? Lumipas ang 1 segundo. 2, 3, 5, hanggang sa umabot ng 10. Nanatili akong walang imik. Hindi dahil sa wala akong masabi, kundi dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Mukhang wala ka pang tulog. Matulog ka muna at magpapahinga rin ako. Nang pumasok ang matanda sa silid nito, ay naglakad naman ako pabalik sa tabi ng anak ko. Habang pinagmamasdan ang payapa niyang muka, ay bumalik sa isip ko ang nangyari sa kanya kanina. Bilang isang magulang, sobra akong natatakot. Ganun pala ang pakiramdam kapag nakita mong nahihirapan ang anak mo. Masakit. Walang kasing sakit. Naiintindihan ko na ngayon ang pinagdaanan ni Susan. Nakakalungkot lang dahil hinintay ko pang umabot sa ganito bago ko napagtanto ang lahat kung kailan huli na. Kinabukasan, bago pa man tumilaok ang mga manok ay gising na si Mang Jose. Dumiretso siya sa kusina at nang bumalik ay may bitbit na 2 tasang kape. Naupo siya sa kaharap kong upuan matapos ibigay sa akin ang 1 tasa. Natulog ka ba? Sinadya ko pong huwag matulog para mabantayan si Bea. Mahirap na. Baka kung ano na naman pong mangyari sa kanya eh. Kung ganyan ka rin sana kabuti sa ibang tao, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Mang Jose, totoo ho niyan eh. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Alam ko pong huli na dahil wala na ho si Aling Susan, pero gusto ko pa rin pong humingi ng tawad sa kanya at sa anak niya. Pwede niyo po ba akong samahan sa puntod nila? Tama ba narinig ko? Hihingi ka ng tawad? Ibig bang sabihin yan eh, tanggap mo nang ikaw ang may kasalanan? Opo, Ingkong. Isa rin po to sa dahilan kung bakit hindi ako natulog. Pinag-isipan ko kasi kung paanong paraan ako hihingi ng tawad sa kanila. Abay, kung desidido ka talagang humingi ng tawad, sige. Sasamahan kita, walang problema. Bala ko rin pong isuko ang sarili ko sa mga pulis. Kailangan kong pagbayaran ang nangyari dun sa mag-ina. Sandali, sigurado ka ba sa gusto mo mangyari? Makukulong ka ng 12 hanggang 20 taon kapag ginawa mo yan. Alam ko ho yun, Ingkong. At handa na po ko. Ngunit paano ang anak mo?
iiwan ko muna siya sa lola niya. Kung tutuusin hindi ko kayang malayo sa kanya. Pero hindi ko rin naman po kayang makita siyang nahihirapan dahil lang may ama siyang hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Masaya akong marinig na sa wakas ay alam mo nang may kasalanan kang dapat pagbayaran. Dahil dyan, babawiin ko na sa iyo ang sinabi ko dati. Sinabi pong ano? Yung sinabi ko sa iyo dati na wala ng ibang paraan para maputol ang barang. Hindi totoo yun. Ang totoo niyan, may alam akong pinakamabisang paraan. Teka, Ingkong, ibig sabihin nagsinungaling ka sa akin? Oo, pero kailangan kong gawin yun para iligtas ka. Dahil bagaman madali lang gawin, matinding panganib naman ang kalakip kapag ginawa mo yun ng labag sa iyong kalooban. Anong ibig niyo sabihin, Ingkong? Pagharap sa kasalanan. Yan ang tinutukoy kong pinakamabisang paraan para putulin ang barang na nakakabit sa iyo. Hindi ko yan sinabi sa iyo dahil ayokong gawin mo yan na labag sa loob mo. Dahil mas lalo ka lamang mapapahamak pag nagkataon. Kung ganun, Ingkong, bakit mo to sinasabi sa akin ngayon? Dahil alam kong hindi ka napipilitan lang nang sabihin mong tinatanggap mo na ang kasalanan mo at handa kang makulong. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nun? Sunod-sunod akong umiling. Naguguluhan pa rin kasi ako sa mga sinabi niya, kaya wala akong masyadong maintindihan. Ibig sabihin ay posibleng naputol mo na ang barang na nakatali sa inyong mag-ama. Talaga? Paano malalaman na wala na ang barang? Sa halip na sagutin ang tanong ko, ay tumayo siya at kumuha ng karayom. Sinundan ko siya ng tingin nang lumapit siya sa paanan ni Bea. Bago ko pa man mahulaan ang balak niyang gawin, ay mabilis niya nang tinusok ang dulo ng talampakan ng anak ko. Kaagad itong dumugo. Kulay pula. Ibig sabihin ay malaya na siya sa barang. Ikaw, itaas mo ang paa mo. Itinaas ko ang paa ko at katulad ng ginawa niya kay Bea, tinusok niya rin ako sa dulo ng talampakan. Nang tignan ko ang sugat, kulay itim ang lumabas doon at hindi dugo. Nandiyan pa rin sa'yo. Siguro mawawala yan kapag tuluyan mo nang napagbayaran ang kasalanan mo. Hindi bali nang hindi ako gumaling. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ng anak ko. Pagkatapos kong sabihin yon, ay sakto namang nagkamalay si Bea. Nilapitan ko siya at agad na niyakap. Nasaan po tayo, Papa? Nandito tayo sa bahay ni Lolose. Siya ang tumulong para mawala ang sakit ng tiyan mo. Nang marinig ang sinabi ko, ay tumingin siya sa matanda at kumaway. Marami pong salamat sa paggagamot niyo po sa akin, Lolo Jose. Walang anuman yon, Ineng. Pagkasabi nun, ay tumingin sa akin si Mang Jose. Magalang na bata pala itong anak mo. Mabuti naman at hindi nagmana sa'yo. O siya, pupunta tayong sementeryo, hindi ba? Tara na, habang hindi pa masyadong mainit. Paglabas namin ng bahay, 10 minuto rin siguro kaming naglakad bago kami nakarating sa sementeryo. Sa tapat ng isang malaking puno kami huminto. Sa tabi nun ay may 2 puntod. Biglang bumigat ang pakiramdam ko dahil sa guilt na nararamdaman ko. Lumuhod ako at nagsimulang humingi ng tawad. Nandito ako, Susan. Dahil gusto kong humingi ng tawad sa nagawa ko sa inyo. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero, gusto ko pa rin ipaalam sa inyo na sobrang nagsisisi ako. Itong sumpa na binigay niyo sa akin, kulang pa itong kabayaran. Kulang na kulang pa. Kaya okay na ako kahit hindi na mawala ito. Bukod sa paghingi ko ng tawad, nandito rin ako para magpasalamat dahil magaling na ang anak ko ngayon. Salamat dahil hindi mo ginawa sa akin ang ginawa ko sa iyo. Hindi mo kinuha sa akin ang pinaka-importanteng tao sa buhay ko.
Habang buhay kong ipagpapasalamat sa iyon, Susan. Kaloy, patawarin mo rin sana ako. Papa, sino po sila? Bakit ka po humihingi ng tawad sa kanila? Natatandaan mo ba yung babae noon sa presinto? Yung namatayan ng anak dahil inatake ng hika? Silang dalawa yun. Ho? Pero bakit po si Aling Susan namatay din? Dahil hindi niya matanggap na wala na ang anak niya. Kawawa naman po pala sila. Oo, anak. At kasalanan ko lahat yun. Kaya kailangan kong pagbayaran na nagawa ko. Dapat nga noon ko pa ito ginawa. Kaya pansamantala, anak, maghihiwalay muna tayo, ha? Medyo matagal tayong di magkakasama. Pero sana, anak, lagi mong tatandaan na mahal kita. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Opo, Papa. At kahit gaano pa katagal kang mawala, hihintayin pa rin kitang bumalik. Good girl. Basta huwag ka nang umiyak. Pati tuloy ako naiiyak eh. Pagkagaling namin sa sementeryo, ay nagpaalam na rin kami kay Mang Jose. Maraming salamat, Ingkong. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Wala yun. Basta't wag mo kong kalilimutan. Hindi mangyayari yun, Ingkong. Sige ho, mauna na ho kami. Pagkasabi ko nun, ay sumakay na kami ni Bea. Bago ko paandarin ng kotse palayo, ay kumaway pa muna kami sa matanda. O anak, saan mo gustong pumasyal? Kahit san po, basta kasama ko po kayo. Nang araw na yon, ay nagpunta kami ng isang mall. Nanood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Sinulit ko na ang bawat oras dahil yun na ang huling araw na makakasama ko siya. 8:00 na ng gabi nang magdesisyon kaming umuwi at tulog na siya bago pa man kami makarating sa bahay. Binuhat ko na lang siya papasok at dahan-dahang ibinaba sa kama dahil pagod. Nakatulog din ako sa tabi niya. Saktong 12:00, nagising ako dahil sumakit na naman ang tiyan ko. Tiniis ko ang sakit hanggang madaling araw. Nang sumapit ang umaga, tumayo ako para magluto ng almusal. Nang nakahain na lahat, ay saka ko lang ginising si Bea. Good morning, Papa. Good morning, anak. Bangon na. Mag-almusal na tayo. Pinagluto kita ng paborito mo. Nang marinig ang sinabi ko, ay bumalikwas ito ng bangon at nauna nang lumabas ng kwarto at nauna na sa kusina. Nag-almusal muna kami at nang matapos ay inutusan ko na siyang maligo habang ako naman ay nagliligpit ng mga pinagkainan namin. Pagkatapos kong maglinis ay naligo na rin ako. Bago mag 8:00 ng umaga ay nakaalis na kami sa bahay at tinatahak na namin ang kalsada papunta sa biyenan ko. Pagdating namin doon, inihabiling ko ng maayos si Bea. Pati siya ay binilinan ko na rin. Huwag mong pababayaan ng pag-aaral mo, ha? Magpapakabait ka rito, anak, ha? Pa, gaano ka po katagal mawawala? May 10 taon na ako mawawala, anak. Po, ganun katagal? Ibig sabihin maraming birthday ko at Pasko ang dadaan na hindi kita kasama? Nakakalungkot man. Pero ganun na nga, anak. Pero sabi ko naman sa'yo, di ba? Kahit hindi tayo magkasama, palagi ka pa rin nasa puso ko. Tatandaan mo yan, anak, ha? Mahal na mahal ka ni Papa. Opo. Tatandaan mo rin po, Papa, na mamimiss po kita ng sobra. Mahal na mahal din po kita. Ako rin, anak. Pagkasabi nun, ay niyakap ko siya ng mahigpit sa huling pagkakataon. Humagulgul siya, kaya hindi ko napigilan ang pangiliran ng luwa. Tana, lumapit ka na kay lola mo. Aalis na ako. Ayaw pang humiwalay sa pagkakayakap ni Bea, kaya sumenyas ako sa lola niya. Nakunin na siya sa akin. Lumapit ang babae at kinausap ng maayos ang anak ko. Nung una, ay ayaw pa rin itong bumitaw. Pero nang magtagal,
ay kusa ring kumalas ang pagkakayakap at sumama sa lola niya. Bago pa ako tuluyang maiyak, ay tumalikod na ako. Narinig kong tinawag niya ako ng paulit-ulit, pero hindi na ako lumingon pa. Nang makasakay sa sasakyan, ay pinaandar ko kagad yun palayo. Sa headquarters ako tumuloy. Ang una kong ginawa ay umalis sa pwesto ko bilang isang chief. Pangalawa, isinuko ko ang sarili ko dahil sa salang homicide. Nang araw din na yun, ay pinusasan nila ako at inihatid sa AVAD National Prison. Sa loob ng kulungan, sabay-sabay kong tiniis ang lungkot, pangungulila at ang gabi-gabing pagsakit ng tiyan ko. Gayunpaman, wala akong pinagsisisihan sa desisyon ko dahil alam kong dapat lang na gawin ko yun. Makalipas ang mahigit isang buwan, dinalaw ako ng biyenan ko at kasama niya si Bea. Nang makita ko siya, ay kagad kong niyakap ng maigpit ang anak ko. Papa, miss na po kita. Miss na rin kita, anak. Kumusta ka naman, ah? Nakakapag-aral ka ba na maayos? Opo, Papa. Sa pag-aaral ko na nga lang po tinutuon ng atensyon ko para hindi kita masyadong namimiss. Maganda yan. Basta't wag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Opo. Ikaw, Papa, kumusta ka naman dito? Bakit parang pumayat ka lalo? Mahirap kalaban ng lungkot, anak, eh. Ang daya mo naman, Papa. Ako inaalagaan ko ang sarili ko dahil gusto kong magkita pa tayo pero ikaw, pinapabayaan mo ang sarili mo. Paano po kapag nagkasakit ka? Pasensya na, anak. Hayaan mo. Simula ngayon, aalagaan ko na ang sarili ko. Promise po yan, Papa, ha? Dapat sa susunod na pagbabalik namin dito, hindi na ganyan ang itsura mo. Promise, anak. Huwag ka na magtampo. Halika nga rito. Payakap nga si Papa. Lumapit naman siya at niyakap ako na maigpit. Makalipas ang ilang minuto, may lumapit na sa amin na bantay at sinabing tapos na ang oras ng pagbisita. Gusto ko pa sanang makasama ang anak ko, pero wala akong magawa. Papa, sa susunod po ulit, ha? Bye-bye po! Nang mga sumunod na araw, ginamit kong motibasyon ang ginawang pagdalaw sa akin ng anak ko. Ginawa kong lakas ang ideyang magkikita na naman kami sa susunod na buwan. Kaya sinikap kong labanan ang lungkot para hindi lalong manghina ang katawan ko. Nangako ko sa kanya na aalagaan ko ang sarili ko, kaya kailangan kong gawin yon. Nagpapakatatag siya sa labas, kaya dapat ganun din ang gawin ko dito sa loob. Para mapalakas ang katawan, naging aktibo ko tuwing may gaganaping aktibidad, lalong-lalo na kung sports, gawaing espiritual at usapang pangkalusugan. At dahil hindi ko na tinatanggihan ng mga pagkain katulad dati, napansin ko na nagkakalaman na naman ang katawan ko. Nang sunod na dalaw ni Bea, kitang-kita ko sa mga mata niya ang saya nang makita niya ang itsura ko. Papa, ikaw ba talaga yan? Bumalik na po sa dati ang katawan mo. Mabuti naman po at inaalagaan niyo na po ang sarili niyo ngayon. Nangako ko sa'yo, di ba? Baka mamaya hindi mo na ako dalawin kapag hindi ko yun tinupad, eh. Hindi naman po sa ganun. Siguro magtatampo lang po ako. Pero dadalaw pa rin naman ako dito. Pero baka hindi kita kakausapin. O kita mo na. Mabuti na lang pala tinupad ko ang pangako ko. Mabuti na lang po talaga. Nauwi sa tawanan ang pag-uusap namin na yon, panyero. Ngayon ko lang ulit siya nakitang humagikgik ng ganun kalakas. Makalipas ang kalahating oras na kulitan at kwentuhan, ay nagpaalam na naman kami sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Hindi ko na malayan na 3 taon na pala ako sa loob ng kulungan. Siguro dahil palagi kong inaabala ang sarili sa mga gawain at aktibidad, kaya hindi ko napansin ang takbo ng panahon. Pero nararamdaman kong habang patagal ako ng patagal sa kulungan, ay unti-unti namang nababawasan ang sakit ng tiyan ko. Hindi na katulad dati na sobrang sakit talaga. Ngayon ay kaya ko nang idaan sa tulog.
Isang hapon, habang abala sa paggawa ng parol, ay nilapitan ako ng isang bantay at ibinigay sa akin ang isang brown na envelope. Binuksan ko yun at inilabas ang laman para tignan. Nagtatatalon ako sa tuwa pagkatapos kong basahin ang nakasulat. Nakasaad sa papel na nakatanggap ako ng parol at ibinaba sa 6 na taon na pagkakakulong ang hatol sa akin. Kaagad kong ipinaalam kay Bea ang magandang balita nang dalawin niya ako. Talaga po? Magandang balita po yan. Masaya po ako para sa inyo, Papa. 3 taon na lang po at makakalaya ka na. Mabait pa rin talaga ang Diyos kahit sa katulad kong makasalanan, anak. May isa pa akong good news sa'yo, anak. Ano po yun, Papa? Hindi na masyadong sumasakit ang tiyan ko. Sa tingin ko, pawala na rin ang barang sa akin. Nakikita po siguro ni Aling Susan na pinagsisisihan mo na po nangyari, Papa. Hindi ko sasayangin tong panibagong pagkakataon na binigay sa akin ng Panginoong Diyos at ni Aling Susan, anak. Kapag nakalaya ako, magbabago na talaga ako. Ito si Papa patawa. Matagal ka nang nagbago, Papa. Nung araw pa lang na tinanggap mo ang pagkakamali mo, alam ko na nagbago ka na. May napapansin ako sa iyo, anak. Ano po yun? Yang pananalita mo. Parang may nagbago rin eh. Para ka na matanda kung magsalita eh. Ay, nagdadalaga na nga ang anak ko. Huwag ka muna magpapaligaw, ha? Nandito ako sa kulungan. Hindi kita mababantayan. Si Papa naman, oh. Wala po kayong dapat na ipag-alala. Dahil wala po sa isip ko yung mga ganyan-ganyan. Pag-aaral po ang priority ko. Masaya akong marinig yan. Galing mismo sa iyo, anak. Pero higit sa lahat, proud na proud ako sa iyo, anak. Salamat, Papa. Proud din po ako sa mga achievements nyo dito sa loob. See you in 3 years, Papa. Oo, anak. See you in 3 years. Makalipas ang 3 taon, sa bisa ng parol na ipinagkaloob sa akin ay nakalaya ako. Dumiretso ako sa bahay ng biyenan ko dahil nandun ang unang taong gusto kong makita. Papa! Bakas ang tuwa sa mukha ni Bea nang makita ko sa may pintuan. Tumakbo siya papalapit sa akin at yumakap. Ang inakala kong nagdadalag ako ng anak ay umiiyak ngayon na parang bata sa harapan ko. O tana. Hindi bagay sa iyo umiyak ng ganyan. Nagugutom ako. Wala bang pagkain? Nasaan ang mga kasama mo? Nasa palengke sila, Papa. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Ano? Marunong ka na magluto? Oo naman po. Kahit anong luto, marunong po ako. O sige nga, ipagluto mo nga ako ng itlog. Ang dali naman yan. Pero sige, maupo muna kayo at akong bahala. Naupo ako at pinanood ko siyang abala sa pagluluto. Ang bilis ng panahon. Dati ay ako pa ang nagluluto ng pagkain namin. Ngayon, ipinagluluto na ako ng anak ko. Mukhang kayang-kaya niya na talaga ang sarili niya. Ayan, luto na. Kumain ka muna, Papa. Hindi mo ba ako sasabayan? Siyempre, sasabayan. Pagkasabi nun, ay naupo siya sa tabi ko. Habang kumakain kami, ay kwento siya ng kwento. Ako naman ay tahimik lang na nakikinig. Nang mga sandaling yon, walang kapantay na saya ang nararamdaman ko. Wala na akong ibang mahihiling pa. Sinong mag-aakala na ang taong makasalanan na katulad ko ay magkakaroon pa pala ng pagkakataon para mag-umpisa ulit? Ang akala ko noon, wala na akong pag-asang gumaling. Nung isinuko ko ang sarili ko, tanggap ko ang posibilidad na baka sa loob ng bilangguan na ako mamamatay. Pero hindi ko inaasahan na ang pagkakulong ko pala ang magiging susi para tuluyan akong maging malaya at magkaroon ng pagkakataon na magsimula ulit. Sa kasalukuyan po, Panyero, ay masaya at tahimik kaming namumuhay ng anak ko. Tuluyan na akong gumaling. Pinatunayan niyo ni Mang Jose dahil nang minsang pumasyal ako sa kanya, ay sinabi niyang hindi niya na maramdaman
ang presensya ng barang sa katawan ko. Sinubukan niya ring tusukin ulit ng karayom ang talampakan ko at kitang-kita ko mismo na dugo na ang lumabas. At para patunayan na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin ang nagawa ko, tuwing araw ng linggo ay pumupunta kami ni Bea sa puntod ng mag-ina para doon ay humingi ng tawad ng paulit-ulit. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, panyero. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras para basahin ito. Lubos na gumagalang, Henry. Maraming salamat po sa inyo mga panyero sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking munting channel. Hanggang sa muli, mga panyero.